Sa isang liblib na baryo sa kabundukan ng Mindoro, may isang batang lalaki na ang pangalan ay Elias. Mula pagkabata, pangarap na niya ang magsilbi sa bayan. Lumaki siyang saksi sa hirap ng kanyang pamilya at ang takot na dala ng mga armadong grupo sa paligid. Ngunit imbes na magalit sa mundo, pinili niyang mangarap na maging sundalo, hindi upang makipagdigma, kundi upang ipagtanggol ang mga inosente. Isang araw, ani Elias sa kanyang ama, "Ako ang magdadala ng kapayapaan dito." Tumango ang matandang magsasaka. "Kung yan ang iyong panata, anak, panindigan mo." Pagdating ng 18 taong gulang, pumasok si Elias sa Philippine Military Academy. Hindi siya ang pinakamalakas, ngunit siya ang pinakamasigasig. Madalas siyang mapag-alitan, madalas ding mapuri. Sa bawat hampas ng araw, sa bawat pawis sa kanyang noo, alam niyang mas lumalapit siya sa layunin. Doon niya nakilala ang kanyang mga kaibigan, sina Arvin at Miguel. Tatlo silang naging magkakapatid sa laban, sabay nagtiis, sabay natuto. Sa mga tahimik na gabi sa barracks, sabay nilang pinangarap ang isang mundong tahimik, kung saan ang mga bata ay makakapag-aral ng walang takot. 3 taon matapos graduate, ipinadala sila sa isang hot zone sa timog ng bansa, isang lugar na kontrolado ng rebeldeng grupo. Mahirap ang sitwasyon, taggutom, takot, at walang katiyakan ang nararamdaman ng mga tao. Habang pinangungunahan ni Elias ang kanilang unit sa isang humanitarian mission, bigla silang inambus ng mga armadong rebelde. Bumagsak si Miguel, sugatan si Arvin. At sa gitna ng putukan, pinili ni Elias na balikan ang kanyang mga kasamahan imbes na tumakas. "Hindi ko kayo iiwan," bulong niya kay Arvin habang binubuhat ito papalayo. Duguan ngunit matatag, nakarating sila sa kampo. Nawala si Miguel sa laban, ngunit nailigtas niya si Arvin at ang 10 sibilyang tinamaan ng crossfire. Matapos ang insidente, nagdalawang isip si Elias kung itutuloy pa niya ang kanyang serbisyo. Bawat gabi, tinig ni Miguel ang naririnig niya sa kanyang panaginip. Bawat araw, tanong ng mga bata sa baryo, "Bakit kailangan pang may mamatay para lang mabuhay kami?" Lumapit siya sa isang matandang pari sa baryo. "Padre," tanong ni Elias, "kailan matatapos ang laban?" "Ang tunay na laban, iho," sagot ng pari, "ay hindi sa gubat, kundi sa puso. Kung ang puso mo'y pagod na, magpahinga ka. Ngunit kung ang puso mo'y may paniniwala pa, bumalik ka." Napayuko si Elias. Doon niya naintindihang hindi lang bala ang armas ng isang sundalo, kundi pananampalataya, kabutihan, at katapangan. Pagbalik ni Elias sa serbisyo, hindi na siya tulad ng dati. Mas mahinahon, mas marunong, mas matatag. Hindi lang siya sundalo sa larangan ng digmaan, kundi tagapagtayo ng eskwelahan, tagapag-ayos ng irigasyon, at tagapamagitan ng kapayapaan. Dahil sa kanyang pagsisikap, dahan-daang nagbago ang baryo. Muling nagbukas ang paaralan. Bumaba ang bilang ng karahasan. At nang dumating ang 1 taon ng halalan, mismong ang dating rebeldeng leader ay lumapit sa kanya at nagsabing, "Dahil sa'yo, naniniwala ulit kami sa gobyerno." Makaraan ang 5 taon, si Elias ay ginawaran ng Medal of Valor, ang pinakamataas na parangal para sa isang sundalo. Ngunit sa kanyang talumpati, hindi niya inangkin ang karangalan. "Ang medalya na ito," sabi ni Elias, "ay para sa lahat ng nanindigan kahit natatakot, para sa mga nagmahal sa bayan kahit sinaktan, at para sa mga naniwala sa kapayapaan kahit walang kasiguraduhan." At sa huling salita, tumingala siya sa langit. "Para sa iyo ito, Miguel." Aral ng kwento. Ang pagiging bayani ay hindi nasusukat sa dami ng napatay sa digmaan, kundi sa dami ng buhay na nailigtas, pag-asa na naibalik, at kapayapaang naitaguyod sa gitna ng kaguluhan.